Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang sala ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinaka mababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Lahat po tayo ay may mga batas na sinusunod at tinutupad. May batas ang lahat ng bansa. May batas tayong sinusunod maging sa simbahan. Ito ang tinatawag nating canon law. May batas din tayong sinusunod sa pamahalaan. Ito ang tinatawag nating civil law. At may batas tayong sinusunod sa paaralan. School rules and policies. At mayroon din tayong batas na sinusunod sa ating komunidad. City, municipal ordinances. At may batas din tayong sinusunod sa bahay. House rules. Kailan po natin ang batas para magkaroon ng kapayapaan, peace. Kapag may kapayapaan, may kaayusan, order. Kapag may kaayusan, may kaunlaran, development. Para sa mga Hudyo, mayroon silang 613 batas. $365 nito ay huwag sundin. At 248 nito dapat sundin. So napansin niyo mga kapatid, mas marami ang huwag sundin kaysa sa dapat sundin. So lahat ng mga batas at mga turo ng mga propeta ay tumutukoy kay Jesus. Kaya sa ating ebanghelyo, anong sinabi ni Jesus? Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at ang mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa, kundi bigyang kaganapan at tuparin ito. Ano po ba itong mga batas na tinutukoy ni Jesus na dapat nating bigyang kaganapan at tuparin?
Isa lamang ang batas na napapaloob sa lahat ng batas ni Kristo. Ito yung tinatawag nating batas ng pag-ibig. Before Jesus came, it was the law of revenge. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, no compromise. When Jesus came, it was the law of forgiveness. Puso sa puso, don't compromise evil with evil, but compromise evil with good. Second, before Jesus came, it was the law of punishments. But when Jesus came, it was the law of reward. Hindi rin kita parurusahan, sabi ni Jesus, sa babaeng nagkasala, ngunit huwag ka nang makasala ulit. God gave many chances to repent. If you repent, you receive the rewards of eternal life. Amen? Before Jesus came, follow the letter of the law. Kung anong nakasulat sa batas, yun ang susundin. Love one another as I have loved you. When Jesus came, follow the spirit of the law. Love your enemies and pray for those who persecute you. Before Jesus came, it was the Mosaic law. When Jesus came, it is now God's law. Love God with all your heart, with all your strength, and with all your soul. Love your neighbor as you love yourself. Tuloy nga pong mabait ang Panginoon, ayon sa mga batas na sinabi niya, siya ay mawain at mapagpatawad. Ngunit wag naman natin abusuhin ang kabaitan ng Diyos. Sa halip, ito'y ating sundin ng may kababaang loob. My dear friends, sometimes we are religious inside the church, but not spiritual outside the church. We are baptized, but not well evangelized. Sometimes we are Christian in name, but not in practice. We have faith in God in words, but not in action. So hindi po tayo tinuturoan ng Panginoong Hesus na sirain ang batas o baguhin ang batas, kundi tinuturoan niya tayong bigyang kaganapan ang mga batas. Kaya ito po ang hamon sa atin ng Panginoon. Una, huwag natin abusuhin ang kabaitan ng Diyos. Sa halip, sundin natin ang kanyang kalooban. Second, pairalin natin sa ating puso ang batas ng pag-ibig at hindi ang batas ng paghihiganti. Pangatlo, magmahal ng tunay at totoo, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ngayon mga kapatid, ay ginugunita po natin si San Bernabe, isa sa 17 disipulo ng Panginoon. Sinunod niya ang atas ng Panginoon na mamahala sa unang mga binyagan sa Antioch, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa kanyang mabuting pangangasiwa, umunlad ang pananampalataya sa Antioch. Kaya nga ang mga disipulo sa lungsod na iyon ay ang unang tinawag na Kristiyan. Pagkaraan ng kapulungan sa Jerusalem, si San Bernabe ay nagtungo sa Cyprus at dito namatay sa pamagitan ng pagbato
at pagsunog sa Kanya. Dahil para sa mga Hudyo, bawal ang mga Kristiyano, lalo't higit na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kan mga kapatid, siya ang tunay na disipulo ni Kristo na nagpahayag ng mabuting balita ng buong puso at inialay niya ang kanyang buhay ng may pagmamahal kay Kristo. San Bernabe, panalangin mo kami.